Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Isang masayang araw at ang pagpapala nawa ng ating buhay na Diyos ang maranasan ng bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Huwebes o Thursday morning dito po sa Winnipeg, sa Manitoba. Sa Pilipinas naman ngayon ay Thursday night na. So pagpalain po kayo ng Panginoon, ang araw pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan at pag-aaralan ay may pamagat na If God knows everything, why pray? Sa Matthew 6:5-8, ito po ang talata, ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Samahan po ninyo ako. Sabi po ng Matthew 6:5-8, And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So again, ang pamagat, if God knows everything, why pray? Ito po mga kapatid ang madalas na ipukol ng mga ibang pananampalataya, yung mga hindi naniniwala sa Reformed doctrine. Kasi po, we believe in God's sovereignty. Ito yung foundation ng atin pong pananampalataya, na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, alam niya ang kanyang ginagawa, hindi siya nagkakamali, He is the God who is in control of everything, and He knows everything. So, dahil po sa paniniwala na yon, ang laging ipinupukol at sinasabi, alam na naman pala ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit pa tayo magdadasal? Yun. Kaya po ang bintang ng ibang mga pananampalataya, especially the Arminian theology, ay yun daw mga Reform, hindi na raw nagpe-pray. Yung mga nasa Reform side, hindi na raw nananalangin kasi alam na raw ng Diyos ang mangyayari at hindi na rin daw nag-evangelize kasi alam na naman daw ng Diyos kung sino ang maliligtas. So ito po mga kapatid ay fallacy. Ito po ay mga akusasyon ng hindi lubusang nauunawaan at naiintindihan kung ano talaga ang pananampalatayang Reformed. So sa umaga pong ito ay ating sasagutin yung dahilan bakit kailangan pang magdasal. If God knows everything, why pray? Alam niyo mga kapatid, isa sa naka-attract sa akin sa pag-aaral ng lubusan sa Reformed Doctrine at Reformed Theology ay ang mga artikulo ni R.C. Sproul. Especially nung dumating ako dito sa Canada. Alam niyo po mga kapatid, ang dilema ng mga katulad kong misyonero, kapag dumating ka na sa bansa na pinagdalan sa iyo ng Panginoon, napakahirap humanap ng pwede mong maging katuwang when it comes to studying the Word of God. Naniniwala po tayo, iron sharpens iron. Kapag nagkikiskisan yung dalawang iron, parehas kayong tumatalas. Sa Pilipinas, ito pong bansang Pilipinas ay isang bansa na punong-puno ng mga seminars. Diyan po dinadala ang mga seminars galing sa iba't ibang mga bansa. At eventually, dahil nga po bagsakan yan ng maraming mga pagtuturo, dala rin dyan at ibinabagsak ang mga basurang turo. Yung mga turo ng mga charismatic, yung mga turo ng mga Pentecostals, at turo ng mga health and wealth movement, yung mga prosperity gospel, binabagsak din dyan. At dyan po talaga marami, salo lang ng salo ng mga turo, apply ng apply sa mga simbahan. Kaya no wonder,
ang Pilipinas ngayon ay isa sa pinaka most adulterated Christian country in the world. Nandyan po ang lahat ng uri ng katakot-takot na mga pinaghalo-halo ng mga so-called Christianism. Kaya nga po, hindi palibasa mga kapatid, Christian church ang nakalagay doon sa church, Christian yun. No? Nandyan po yung halo-halo na tinanggap kasi po kung ano uso sa ibang bansa, ginagaya ng ating bansang Pilipinas. Kung ano usong kanta, uso rin sa atin. Kung ano usong technology, uso rin sa atin. Kung anong pinauso ng iba, gagayahin natin. At ang mabigat pa, mas matindi pa manggaya at mangopya ang mga Pilipino. And you can see that sa mga palabas sa telebisyon, Korean novela, bagong sayaw, bagong kanta, kapag may pinauso ang iba, gagayahin po yan. At ganun din po sa pananampalataya. So mabalik po tayo sa kinukwento ko kanina. Pagdating ko po rito sa Canada, sabi ko, ano yung magiging means of me na patuloy na mag-aral? Ano yung gagamitin kong medium for continuing education? Kasi po ang pastor hindi dapat tumitigil mga kapatid. Wala kang ipapakain kung hindi ka kakain. So kailangan kang lumusog sa pananampalataya at kailangan kang tumibay sa iyong leadership para patuloy na mapangalagaan mo ang tupa ng Panginoon. So bilang pastor, it is my duty and my responsibility. Kaya marami po akong mga pinamilian na pwedeng maging means of education. No? Sa leadership, may mga pinili po ako dyan na mga mentor when it comes to leadership. Meron din po sa theology. Meron din po sa church administrations. So iba-iba po yung mga naging mga guru ko when it comes to those matter. So pagdating po sa theology, kinumpara ko po yung saligang batas ng simbahang aking daladala dito sa Canada sa mga turo po ni R.C. Sproul. And I found out that my church in the Philippines, nung ako'y pumunta rito, ay nakakiling po pala doon talaga sa reform side of the fence. Kasi dalawa lang naman talaga yung nagbabangga ang malaking pundasyon ng Christian faith. Yung naniniwala na ang kaligtasan ay pagkilos at gawa ng Diyos, monergistic, o yung kalahating bahagi ng fence, yung naniniwala na sila ay may partisipasyon sa pagliligtas ng Diyos, synergistic. At nakita ko po yung pananampalataya na akin pong pinaniwalaan mula pagkabata doon sa simbahan na aking kinalakihan, nakakiling doon sa monergistic side. Ngayon, nakakalungkot lang kasi ngayon hindi na ganon. Binago na po. May mga pagbabago na po sa saligang batas. Yun pong mga paniniwala. Dati po talaga indicated doon sa saligang batas o sa sinasampalatayanan. Itinatakwil namin ang mga katuruan ng mga Pelagiano. Nandun po yun doon sa Blue Book, ano po? No? Ngayon po, naging Green Book. Ewan ko po ngayon kung anong kulay na yun, ano po? Yung pong mga dating nandun sa pananampalataya o sa simbahan na dati namin kinabibilangan, na inalisan na po namin nilayasan dahil po talagang napakagulo na po ngayon. Malapit na po mag-celebrate ng 100 taon yon. Kung kailan tumanda, saka nagkaloko-loko ang mga turo. Dumadami mga churches, pero pasama ng pasama ang mga teaching. Nakakapangilabot. Lumalayo sila doon sa simulain. Dahil po may mga pastor na kung saan-saan nanggaling, tanggap ng pastor, orday ng kahit sino, may mga dalang katuruan nito na hindi naman malinaw na itinuro sa mga miyembro. Kaya yung mga miyembro, tanggap lang din ang tanggap sa mga pastor na ito. Na hindi naiintindihan kung ano yung simulaing pananampalataya. So, napalayo na ako doon sa topic natin ngayon, pero ang point ko po rito, nung dumating ako rito, naka-influence sa akin ng husto si R.C. Sproul. Nalulungkot po ako nung namatay ito
nung kinuha na po ng Panginoon si R.C. Sproul, na isa siya sa matibay na saligan ng Reformed doctrine at Reformed theology, nabawasan po yung mga mapagkakatiwalaang maninindigan sa mga aral na ito. Pero salamat sa Diyos kasi may mga nagsisunod din. No po? Sina Steven Lawson, sina Voddie Baucham, yan po, no? Bagamat itong si John MacArthur, reformed din naman ang theology niyan, dispensational yan o hindi po yan talaga nandun sa reform side of the fence. Pero kung titingnan po natin, ay marami na na-influence at naging tagasunod talaga itong si R.C. Sproul. At ito po yung aking unang-una, take note, no? This is the very first audio or video recordings na natagpuan ko way back 2012, if I'm not mistaken. 2012, I came across to a video of R.C. Sproul's teaching this principle. At ang turo nga po ang pamagat, if God knows everything, if God is sovereign, why pray? So ngayon po, itong ating pag-aaralan. Magbibigay po ako ng 7 statements ayon kay R.C. Sproul to help us think wisely about the question. So the question again, if God knows everything, why pray? Narito po ang ilang prinsipyong ating panghahawakan. Una, kailangan nating manalangin because God invites us to ask for what we need. So kung alam na ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit pa tayo magdadasal? Kasi iniimbitahan tayo ng Diyos na sabihin natin sa Kanya kung ano ang ating kailangan. So ito po'y nasa Biblia at ang sabi ng Biblia in Matthew 7, chapter 7, verse 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. So again, why do we pray? Because it was asked by God. He asked and He said, knock, and He said, seek, and He said, ask. In Psalms 81 verse 10, ang sabi ng Panginoon, buksan mo ang iyong bibig. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth, and I will fill it. Ito pong Psalms 81 verse 10 pertains to prayer, opening of our hearts. This is where prayer becomes intensely personal. Our Heavenly Father, who already knows our needs, invites us to make our needs known through prayer. This is the first principle. Kung bakit tayo dapat magdasal sa kabila ng alam naman natin na alam na ng Diyos yung ating prayer. Alam naman natin na naiintindihan na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Nakikita na ng Diyos kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Bakit hinihintay pa niya na magdasal tayo? He wants us to ask, to seek, and to knock. That is the very first principle na itinuturo sa atin ng bagay na ating tinatalakay. Amen? So, pangalawa, this may sound peculiar to you, pero ito po yung isa sa dahilan. Number 2, we don't know what we really need. Ine-encourage tayo ng Diyos na manalangin sapagkat tayo mismo hindi natin alam kung ano ang ating mga gusto. We think we do. We think we do know what we need, but the reality is we don't. Or do we accurately know what we need? Maybe in parts, alam natin kung anong gusto natin, pero hindi natin alam
ang lahat ng gusto natin. Our perspective is inevitably limited by our own experience, our own desires, and our own personal knowledge. Tatanungin ko kayo mga kapatid, kailan dumarating sa buhay natin na hindi natin tila alam kung ano ang ating kailangan? Nakaranas na po ba kayo ng ganong pagkakataon na hindi ninyo alam kung anong gusto nyo? Mamaya sasagutin ko yan, ano? Pero may Bible verse po na nagsasabi, Romans 8:26, ang sabi, in the same way, the Spirit help us in our weakness. During the time, let us analyze the context of this verse. During the time of our weakness, meron tayong katulong. Sino yung katulong natin? Ang Diyos. The third person or one of the person of the Holy Trinity, which is the Holy Spirit, help us during the time of weakness. And during the time of weakness, ang sabi po ng Romans 8:26, we do not know what we ought to pray for. Nakuha niyo po mga kapatid, darating ka bilang ikaw, Kristiyano, bilang mananampalataya, you will come to a point, especially during the time of your weakness. Hindi po inelaborate dyan yung kung ano yung weakness na yan. Hindi in-specify kung ano yung weakness na yan. Pero lahat po tayo darating doon sa punto ng kahinaan na hindi na natin alam kung ano ang gusto natin. And hindi na rin natin alam paano magdadasal. Pero anong sabi niya ng Romans 8:26? But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Can you imagine that? Ano daw ang gagawin ng Holy Spirit? Tuturuan tayong magdasal ng ano? Ng wordless groans. Ano ba yung wordless groan? Wordless nga eh. Kailan nyo nararanasan yan? Sa mga panahon ng sakit, sa panahon ng matinding kahinaan, uungol ka na lang. Amen? Yung bang tipong sa sobrang sakit, di mo na alam kung ano uunahin mo. Hindi mo na masabi, Lord, una tanggalin mo yung pain. Hindi. O kaya naman, minsan, Lord, bigyan mo ako ng pera para makapagpadoktor. O kaya naman, Lord, bigyan mo ako ng makakasama para katuwang ko sa pinagdadaanan ko. Hindi mo na alam. Sa dami ng mga nararanasan mo, sobra mo ng weak. Anong gagawin mo? Tatangis ka na lang. Dadaing ka na lang. At sa mga pagkakataong ito, anong sabi? Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kapasidad na dumaing. At ang pagdaing na ito ay pagdaing ng isang anak sa panahon ng kanyang kahirapan at kasakitan na kailangan minsan ng yakap, haplos ng isang mapagmahal na magulang. This is where prayer becomes more intense and personal. Hindi na natin alam kung anong gusto natin. Madalas sa crisis ng buhay, sa ganitong panahon, mas mainam manalangin kasi tiyak natin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. God knows everything. At doon sa mga panahon na yon, meron siyang sagot sa mga dasal na tayo mismo hindi natin alam kung papaano at ano ang gusto natin. Alam nyo, Romans 8:28, isang verse lang yan, lapasan nyo. 28 na, kasunod niyan 26 eh. At sa 8:28, ang sabi, all things work together for good. Sa mga panahon na ito ng mga pagdurusa, sa mga panahon na ito ng weaknesses, na hindi natin alam kung anong salita ang ating sasabihin sa Diyos, nagiging wordless groans na lang ito. And during that time, God is doing His will in our lives. All things work together for good. Amen?
Have you ever felt you've run out of words when you pray? Nangyari po sa akin yan sa maraming mga okasyon eh. May mga pagkakataon, naalala ko nung ako'y bata-bata pa. Naku, tumakbo po ako. Pagtakbo ko po, nadapa ako. Alam niyo yung lulod, yung baba ng tuhod. Yung pong aking lulod na yun, kumayod po yun sa bato. No? Dahil sa pagkakadapa ako po. Yun po yung naalala. At habang nakaupo ako, wala po ako masabi kundi, aray, 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 ang sakit. And during that time, that cry of weakness, that cry of needs, serves as my prayer. Hindi po natanggal yung sakit. Hindi po nawala yung sakit. Hindi po agad gumaling at natuyo yung sugat. Hindi. Pero that moment of praying, of asking God, of groaning, is a prayer, and God encourages us to say, to seek, to knock, ano po? And to beg for Him. Alam niyo po, rarely can we be absolutely sure what God wants to do in a particular situation. Minsan may mga pangyayari, di natin alam ba't ito pinangyari ng Diyos. May mga nagaganap, ba't ito nagaganap sa aking mga buhay? At madalang na madalang yung natitiyak natin ba't nangyari. But after we have made our request to God, especially regarding the crisis issues of life, we must cry out, "But Father, I don't know what you want. And I want your will to be done, even if it means my will is not done in this situation. I truly believe that you are my Father and you know best." Nakagagaang ng kalooban, mga kapatid, na sa kabila ng hindi na natin alam kung anong sasabihin, hindi na natin alam kung anong hihingiin, dahil hindi naman natin alam most of the time kung anong kailangan natin, ay ipagkatiwala natin ito sa Diyos, na nais ng Diyos na tumawag tayo lagi sa Kanya. And that is why the most basic prayer is always, "Thy will be done." Amen? Ano po ang sabi ng verse 26? "But God knew that we would often be baffled in prayer, so He sent the Holy Spirit to intercede for us." He prays for us when we don't know how to pray for ourselves or for anyone else. It is the Holy Spirit. Anong sabi diyan? Ulitin natin yung talata. "In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans." Kaya dito, mga kapatid, makikita natin, ang pananalangin hindi pagalingan ng salita. Minsan natutokso po tayo eh. Natutokso tayo na mga mananampalataya na manggaya ng prayer ng iba. Na manggaya ng mga lengguwahe ng iba. Na mamili ng mga salitang mas tingin natin ay magiging mas maganda sa paningin. Nino? Magiging maganda sa pandinig. Nino? Tandaan po ninyo, hindi kailangan ng Diyos nun. Ang kailangan ng Panginoon ay ang katotohanan ng ating pagdaing. Not your eloquence. Not your goodness in words. Minsan nga nakakainis eh. No? Pipiliting mag-English kahit mali-maling grammar. Eh di manalangin ng Tagalog kung saan yung lengguwaheng ikaw ay sanay. Hindi po ba, mga kapatid? Hindi ka naman nagdadasal para doon sa mga tao at marinig ng tao. Nananalangin po tayo sa Diyos. Amen? At ang kailangan at requirement sa prayer, number 1, ay ang pagiging totoo. Bakit tayo nagpe-pray sa kabila ng alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Because we don't know what we really need.
And during that time, it is the Holy Spirit who help us in our prayer. Amen? Pangatlo, God knows what we need before we ask Him. Ito ang realidad. Bakit tayo nananalangin? Sa kabila ng alam na naman ng Diyos ang lahat. Kasi yan ang totoo. God knows what we need. This may seems obvious. Pero ano sabi ng Matthew 6:8 na ating talata? Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Anong ibig sabihin nito? That means we don't have to impress God or use big words or pray long prayers. We don't have to repeat ourselves when we pray. We don't have to worry about getting all the details, getting the correct lingo, or throw in flowery language when we pray. Ang sabi ng verse 8, do not be like them. Sino po yung wag daw gagayahin? Yung sa nasa Matthew chapter 6 verse 7, mga nakatayo sa panulukang daan, nagpapakitang tao sa kanilang pagdadasal. Gumagamit sila ng mga lingwahe para makita ng tao, para marinig ng tao, at ang isa sa halimbawa dyan ay yung sa Luke chapter 18 na umakyat sa panalanginan para manalangin, yun yung Pariseyo. At ang sabi niya sa Diyos, Lord, ako'y nag-aayuno, ako'y nagbibigay sa mga dukha, ako'y nananalangin, hindi ako katulad ng iba. So we don't need to impress God. God knows everything. At kung ikaw'y nagdadasal, alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos kung ang kailangan mo'y paghahambog sa sarili. Alam ng Diyos kung ang kailangan mo'y magpa-impress sa iba. Alam ng Diyos kung anong motibo ng puso mo. Kaya dahil doon, hindi tayo dapat manggaya ng manggaya. Minsan po katakot-takot na hallelujah, 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 hallelujah. 20 hallelujah. Nakakatulong ba yun? Nasasagot ba ng Diyos ang prayer dahil sa dami ng hallelujah mo? Sa dami ng mga jargons mo? Sa dami ng mga salita na kung ano-ano? Galit na galit tayo sa mga Romano Katoliko sa paggamit nila ng mga paulit-ulit na prayer katulad ng rosary at kung ano-ano pang prayer. Pero yung mga Kristiyano ngayon, mas nakakabuisit. Kung magsipagdasal, lalo mo hindi maintindihan. Dahil akala nila they have the magic words because they have the hallelujahs. They have the praise the Lord. They have the words. And they do that to impress not God. They do that to impress their audience. They're using big words like, I claim in Jesus' name. I pronounce in Jesus' name. Alam na nga ng Diyos ang kailangan mo eh. Bakit kailangan mo pang magpagulong-gulong ng katulad ng ginagawa ng mga pastor ng Pentecostal? What? Just to impress? We cannot impress God. Amen? Since God knows us, and He knows us through and through, He knows our needs better than we do. Kaya, ako po nagdadasal, nasa isipan ko yun. Alam na ng Diyos ang kailangan ko. Alam na ng Diyos kung anong mabuti sa akin. Alam na ng Diyos kung anong kahihinatnan. Pero lalapit pa rin ako sa Kanya. Magdadasal pa rin ako. And most of the time, ang prayer ko, Lord, alam ko naman po na alam mong mabuti para sa akin. Alam ko naman po kung anong magaganap ayon sa gusto mo. But just like my Lord, just like your Son, just like Jesus, He come to you asking for something na alam niyang hindi mababago. Do you remember the prayer of Jesus, mga kapatid?
sa Gethsemane, alam ni Jesus na hindi niya kayang baguhin yon. Alam ni Jesus kung anong purpose niya ng pagparito. Alam ni Jesus na yung cross ay inevitable. Pero bakit siya nagpray na, Father, if it is your will, take this cup away from me. Let this cup pass before me. Ano yung ibig sabihin niya? Panginoon, pwede ba? Kung pwede lang, huwag na nating daanan to. Pero ano sabi ni Jesus? Not my will, but your will be done. So, ito po mga kapatid ay isang paraan ng Panginoon ng pagtuturo sa atin. Sa kabila ng alam natin na minsan hindi na mababago sirkumstansya. Hindi na mababago ang sitwasyon. Sinabi na ng doktor, mamamatay na tayo. Huwag nyo nang ipagpilitan, ipangalandakan na meron kang kapangyarihang baguhin yung bagay na yon. Lahat naman tayo mamamatay eh. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na merong mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Pero it must not stop us from coming to God and praying to Him. Iba na lang ang kahilingan, iba na lang ang motibo ng prayer, kung hindi ang motibo na lang nito ay ang mag-submit sa kalooban ng Diyos. That is the common and the basic of prayer, submission to His will. Alam niyo mga kapatid, meron kaming kaibigan ni Mrs. sa trabaho. Nung huli namin siyang dinalaw, nadat na namin siya, talagang napakahina na. Mahina na yung kanyang katawan, nakikipaglaban siya sa kanser ng mahigit na pong 3 taon. Ginawa na po ng doktor ang lahat na po ng klase ng gamutan, chemotherapy, radiation, pinadanas na po siya ng lahat ng yon. Ngayon, dumating na po siya doon sa punto na sinabi ng doktor, ilalagay ka na namin sa palliative care. You know what a palliative care is? Ibig sabihin nun, wala na kaming gagawin sa'yo. We have done our best as far as our human capacity is concerned and medicine is concerned. Wala nang known cure para sa'yo. Tatanggalin na namin ang gamot, yung antibiotic, wala nang epekto. Tatanggalin na namin yung chemo, wala nang epekto. Aalisin na namin ang lahat ng paraan para pagalingin ka. Ngayon, nakapalliative ka, magre-respond na lang kami kapag emergency ka. Halimbawa, kailangan mo ng ventilator, bibigyan ka namin ng ventilator. Kailangan mo ng morphine dahil masakit, bibigyan ka namin ng morphine. Yun na lang ang pwede naming ibigay. Yun ang palliative care. Alam nyo, nung dumalo kami sa kanya, binanggit nga niya na siya ay nasa palliative na. At ang sabi niya, alam ko naman na kalooban na ito ng Diyos. Alam ko naman na papunta na ako sa kamatayan. Dahil sinabi na ng medisina, sinabi na ng doktor na wala na. Kasi hindi na siya nakakakain, wala na siyang gana sa lahat. Pero simula nung napapunta sa palliative, ano sabi niya? Dahil kalooban na ito ng Diyos, tatanggapin ko kung anong kalooban ng Diyos. Kung gusto niya mamaya, gusto niya bukas, kunin na niya ako. Pero alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. And that was, I think, 2 months or 3 months ago. Ang sabi ng doktor, ilang araw na lang siya eh. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, hindi kayo maniwala. Sabi nga niya, simula nung ako'y na-palliative, nagkaroon ako ng gana kumain. Kasi tinanggalan na po siya ng gamot eh. Yung mga gamot na nagpapawala ng gana, inalis na. Ngayon, gumana siya kumain.
Nung isang araw, nag-post ba naman, naglalakad daw siya sa isang mall dito sa Winnipeg. Can you imagine that? Ngayon ang tanong, gagaling pa ba siya? Hindi ko alam. Lalakas pa ba siya? Hindi ko alam. Pero mga kapatid, walang nakakaalam kung di ang Diyos. God knows what we need before we ask Him. At kung nakikinig po siya ngayon, alam niya siya tinutukoy ko. Ayoko na lang pong pangalanan siya. But God knows everything. But we need to always come to Him and pray to Him. Amen? So, since God knows through and through, He knows our needs better than we do. When we pray, you aren't informing God of anything. Hindi tayo nananalangin para ipaalam sa Diyos, Lord, tingnan mo naman tong kalagayan ko. As if hindi niyo nakikita. Mga kapatid, mali yun. Hindi natin idinadalangin para ipakita sa Diyos at ipaalam sa Diyos. At alam niyo po, minsan mga kapatid, inahayaan ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay natin, hindi para ipaalam sa Diyos kung anong sukat ng ating pananampalataya, kung hindi para ipaunawa sa atin ng Diyos ang ating mga kahinaan at kung ano ang ating kakayahan. Yun po yung mga purpose ng mga sufferings ng buhay para i-educate tayo. Hindi para tiyakin ng Diyos kung talagang kaya natin. Hindi para tiyakin ng Diyos kung totoo ang ating pananampalataya. Alam niya yun. Wala nang nakakakilala sa atin higit kesa sa sino man kundi ang Diyos. So kaya niya pinapangyayari ang lahat ng bagay para sa atin. Amen? Pang-apat na bagay. We do not pray to inform God anything. Nabanggit ko na po yung bahagya. And this may seem obvious, but it needs to be stated anyway. When you pray, you are not informing God of things He wouldn't otherwise know. The Bible tells us that God knows everything. He even knows the number of the stars. Psalms 147 verse 4. He determines the number of the stars and calls them each by name. Bago pa natuto ang taong pangalanan yung mga bituin. Nakapunta na ho ba kayo sa planetarium? No? Yung tayo mga Pilipino, yung 3 star na dikit-dikit. Kaya tawag na, 3 Maria, no? 3 Maria tawag natin. Pero yun po, may mga pangalan yun. Natatandaan ko, yung nakarating ako sa planetarium, yung pong 3 na yun, si Almintak, Almilang, Mintaka. Yun yung pangalan nun Almintak, Almilang, Mintaka, yung 3. Tapos napapalibutan ng 4 na stars. Yung pinakamaningning doon at pinakamakintab, yun yung Rigel. Yung isa, Betelgeuse. Yung 2, hindi ko na matandaan. Naalala ko lang yung aking pasyal nun sa planetarium. So bago pa pangalanan niya ng mga astronomer, bago pa pangalanan niya ng ating mga ninuno na yan ay 3 Maria, alam na ng Diyos yan sa Biblia. And ponder that for a moment. Can you imagine billions and stars, and God knows the name of each one? Think how easily you get flustered. May namit kang tao na, ano nga ba pangalan nito? Ako po, madalas ganon. Kilala ko yung mukha, hindi ko alam kung saan ko namit. Hindi ko alam kung anong pangalan. Naku po mga kapatid, ubod ng hirap, nakakahiya. Tapos nagkukwento siya na parang kilala ka niya, parang ganito. Ini-imagine mo, saan niya ako nakita? Saan ko siya namit? Siguro may problema rin tayo sa ganon, di po ba? Pero ang Diyos walang problema dyan. And more than He knows the names of all 6.8 billion people on the world. But even beyond that, He knows the names of everyone who has ever lived in this world and everyone yet to be born. Amen? And if God knows all of that, do you think He is going to be surprised sa prayer mo?
Do you think He is going to be surprised sa mga bagay na sinasabi mo? Ano yun? Ngayon lang yun nalaman? No. Ano sabi ni David? Psalms 139 verse 1 to 3. Ang sabi diyan, You search me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Yung salmista nagsasabi, walang lihim sa Diyos. Alam niya lahat. Before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Kaya kapatid, nasa isipan mo pa lang, alam na ng Panginoon yan. Bago mo buksan ang labi mo, alam na ng Panginoon yan. That would appear to be a total knowledge of every aspect of our lives. He knows that. Nothing you do or say surprises God. He knows your secret thoughts. He knows your hidden motives. He knows your unspoken dreams. And He knows what you are going to say before you ever open your mouth. And for me, I find this very liberating. Nakapagpapalaya po ito. Ang katotohanan ito'y nakapagpapalaya. It means I don't have to yell. I don't have to shout. I don't have to raise my voice to be understood by God. I don't need to shout to try to make Him understand. And I don't have to go into some long explanation either. May mga tao nagdadasal, nagpapaliwanag pa sa Diyos eh. Alam niya ang lahat. He got the message the first time. Actually, He got the message before I even send it. Amen? Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating kailangan. So we do not pray to inform God of anything. Amen? Panlima. We pray to express our total dependence upon our Heavenly Father. Alam niyo mga kapatid, nang dinidiscuss ito ni R.C. Sproul, kinote niya si John Calvin. Ang sabi po kasi ni John Calvin, prayer is not for God's good, but for ours. Sabi ni John Calvin, ang pananalangin ay hindi para sa kabutihan ng Diyos. Ito'y para sa ating kabutihan. Amen? So that is an amazing thought. Because God, is God, He doesn't need our prayers. But we need to pray. Di naman kailangan ng Diyos ang ating dalangin eh. Sino ba may kailangan nun? Di ba tayo? Calvin means that God's perfections are perfect in their completeness. God is complete. You cannot add something to God for God to be complete. You don't need to add prayer to God for Him to be God. He is God. And He will always be. While God desires our prayers, He commanded us to pray, they do not add anything to His Godhead. They do not add anything to who God is. And let me say another way. God doesn't need the information we give Him, but He encourages us to give Him the information anyway. Alam niyo, pinakamagandang illustration ito mga kapatid, ay kung meron na kayong karanasan na maging magulang. Kung kayo po'y magulang na mga kapatid at meron na kayong mga anak, makikita niyo po yung mga anak ninyo most of the time kapag naglalaro. Halimbawa, trak-trakan. Kapag lalaki, no?
Alam niyo po, bigyan niyo ng bagong laruan yung anak niyo. Anong unang gagawin yan? Pag lalaruan yan, unang lalaruin muna yan. Kalaunan, nako, isa-isa nang tatanggalin ng mga gulong yan. No? I-dismantle na yan, kakalasin na yan, hanggang sa dumating yung punto na hindi na maibalik. O kaya naman yung puzzle, nagagawa ng puzzle. Sa una, matyaga, kalaunan, naku, hindi na magawa. Hanggang sa nagkalat na yung mga piyesa. Alam niyo naman ang puzzle, mawala lang na isa yan. Wala nang silbi yan eh. So, ikaw ang magulang, pinanonood mo lang. Hindi naman siguro ikaw yung magulang na bumili ka ng laruan ng anak mo, pero ikaw ang gusto maglaro. Hindi naman gano'n. Para ba yung magulang ay binili ng manika yung anak niyang babae, pero ayaw palaruan at inilagay sa eskaparate at itinago para huwag maalikabukan. Ang tanong eh, sino ba gustong maglaro? Ikaw ba o binili mo ba yan para sa anak mo o sa'yo para i-display mo? So kung binili mo yan para sa anak mo, ayaw mo laruin ng anak mo. Kung tanggalin ang kamay, edi ganun talaga. Laruan niya yan eh. At tayo magmamasid lang tayo. Ganun po yun. Kagaya po ng isang ama na pinanonood yung kanyang 4-year-old daughter trying to put together a puzzle. So, yung bata, she tries and tries, but she just can't get the pieces in the right places. So, yung tatay nanonood lang with great interest, but he doesn't interfere. Ganun lang pinapawihan natin, ganun. Then finally, sumuko na yung bata, hindi na niya talaga mabuo yung puzzle. He come to his dad at sinabing, "Can you help me to put the pieces together?" Tapos tutulungan siya ng tatay. Now, eto ang tanong. Why didn't the father help his daughter earlier? Nakikita naman ng tatay. Alam naman ng tatay na nahihirapan yung anak. Alam naman ng tatay na kailangan ng tulong ng kanyang anak. Bakit hindi niya tulungan? The same way, ganun din ang reklamo natin sa Diyos. Alam naman ng Diyos ang lahat. Alam naman ng Diyos na nahihirapan ako. Alam naman ng Diyos na hindi ko na alam ang gagawin. Bakit hindi niya ako tulungan? For one thing, anong sabi? We don't ask. We didn't ask for help. For another, He wanted us to try the things that we do at first. But most of all, He wanted us to ask for His help. Amen? Minsan, ito ang problema natin eh. Every prayer is the cry of a child saying, "Help, Father. I can't do this myself." That is prayer. Is this not a picture of how our Heavenly Father deals with His children? May mga bagay na hinahayaan tayo ng Diyos kasi matututo tayo rin eh. May mga bagay na pinapayagan ng Diyos kasi gusto niya na sumuko tayo at dumating tayo sa point na hindi na natin kaya para i-honor natin siya. At doon papasok yung kanyang kaluwalhatian ng kahabagan. Minsan nga, ito, magandang tanong, theological question. Alam ba ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva? Yes. Alam ba ng Diyos na tutuksoyin sila ng ahas? Yes. Alam ba ng Diyos nung si Eva ay pumitas ng puno ng bunga sa halamanan? Yes. Alam ba ng Diyos na kukuha si Eva at bibigyan yung kanyang asawa? Yes. Bakit hindi niya pinigilan? Bakit hinayaan niya ang kasalanan na pumasok? The same way. Katulad ng ama na pinanonood ko ano nangyayari sa kanyang anak. Sa kahinaan, sa kasalanan, sa problema, lagi itong magbibigay ng kaluwalhatian sa ama.
Nasagutin natin, bakit nga pinayagan yung kasalanan? Kasi mga kapatid, hindi makikita ng tao ang mercy ng Diyos, ang compassion ng Diyos, ang saving power ng Diyos without sin. Because of sin comes wretchedness of human being. And where wretchedness is, and where punishment is, the mercy of God and His compassion manifest. Sa perpektong hardin ng Eden, hindi na mauunawaan ng tao ang compassion ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang salvation ng Diyos. At dahil doon, lahat, because of sin, na magnify ang glory ng Diyos. Amen? So, pang-anim, we pray because God is honored by our persistent faith. Nananalangin tayo kasi napaparangalan ang Diyos sa ating mga pagdadasal. Nasabi ko na po yan, I've already said that since God knows what we need before we ask Him, we don't have to repeat ourselves to get His attention. But that's not the whole story. Alam niyo po mga kapatid, we all know from personal experience that not all our prayers are answered the first time we pray for them. Tama? Sometimes, we receive immediately. But often, we must wait days, weeks, months, or even years before the answer comes. At alam ko po, marami na pong mga tao nagdadasal ng mahabang panahon para sa kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay. Pero hanggang ngayon, nagdadasal pa rin. Ang tanong, how long should you pray for your loved ones to be saved? Ang sagot ko dyan, simple lang eh. You should pray until God answers your prayers. Amen? Siguro naman alam niyo yung istorya noong babaeng balo sa Luke chapter 18. Ayan po ang kasaysayan niyan. If you have your Bible with you, buksan nyo na lang po. Medyo napaliit pala yung PowerPoint. So, Luke 18, 1-8, ang sabi po dyan, Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So, ang context po nito is a teaching parable. This is a teaching parable to encourage the disciples to pray and not to give up praying. Amen? So, ibinigay po ng Panginoon ito para ang mga alagad matutong mag-persist sa prayer. Verse 2, He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out for Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? So ano pong ibig sabihin nito? The woman kept coming back to the judge to plead her case. And because the judge was dishonest, he didn't have time for the woman. But the persistence of the woman wore him down, so he finally said, o sige na nga, babae ka, bibigay ko na ang gusto mo. No? Before she drives me crazy, I will give her request.
And listen to the word of Jesus as He applies this story to our Heavenly Father. Sa Luke 18:7-8, anong sabi? And will not God bring about justice for His chosen ones, who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. Mga minamahal na mga kapatid, Jesus isn't saying that God is like the unjust judge. But if an unjust judge can be swayed by the persistence of a widow, won't God's heart be moved by the persistent prayers of His people? Kaya huwag tayong titigil. Huwag tayong magsasawang tumawag. Persistent prayer moves the heart of God because it expresses desperate dependence on Him. Alam niyo mga kapatid, sometimes it takes desperate circumstances to bring forth this kind of faith. May mga pananampalataya na atin lang pong natututunan sa panahon ng desperadong sirkumstansya. Perhaps you've heard about the doctor who said to his patient, "There's nothing I can do. It is only in the hands of God." Ano sasabihin ng pasyente? "Oh my God." Iiyak na lang. Kasi pag sinabi ng doktor na wala na akong magagawa, ipagkatiwala na lang natin sa kamay ng Diyos, parang kawalan na to ng pag-asa. Pero nalilimutan natin na sa kamay ng Diyos, merong pag-asa. It always comes to that sooner or later, but prayer reminds us that in the end, everything depends on God's and not on us. Ito po sinasabi ni James sa James chapter 5. Ano po ang sabi? Basahin po natin. Simulan po natin sa verse 16 hanggang 18. Sabi po ni Santiago, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Yan. Pero ipinaliwanag po ito ni Santiago. Sabi po ni Santiago, yung panalangin ng taong matuwid ay powerful at epektibo. Tapos, sino yung taong yan na powerful at epektibo ang prayer? Sa verse 17, ginamit niyang example si Eliseo o si Elijah, si Elias. At ang sabi niya po sa verse 17, Elijah was a human being even as we are. So si Elias, tao ring katulad natin. Pero he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Verse 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Ang tanong, sino bang sumagot sa prayer ni Elijah? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. At si Elijah, katulad mo rin at katulad ko. Ang kailangan lang natin gawin, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at manalangin. Amen? We are being encouraged to pray. Ngayon po, ang pangunahin sa prayer ko ay ang panalangin para kay Kuya Van Magkawas. Si Kuya Van Magkawas ay asawa po siya ni Ate Del Magkawas. Galing po sila sa isang bakasyon sa Pilipinas. Nung pabalik na po sila dito sa Canada, nakasakay po sila ng Korean Air. Sa eroplano po ay nahirapan ng huminga si kapatid na Van. Kaya po pagbaba nila sa Vancouver, kailangan na po siyang ipasok sa hospital. 1 linggo na po sila sa hospital. Daming diagnosis daw na ginawa sa kanya. Dahil marahil hindi alam ng doktor doon kung ano yung history niya. Sabi ni Kuya Van, hindi ako gagaling dito. Kinausap niya si Ate Del,
na ibalik mo na ako sa Winnipeg. Kaso, ayaw pumayag ng doktor. So, ang sabi po ni Kuya Van, I will sign a waiver. Siya mismo nag-sign ng waiver na i-release siya ng Vancouver Hospital at uuwi siya ng Winnipeg. Sabi po ng doktor, hindi ka pa sasakay ng eroplano. That is, sabi niya, ano na namin yan? Option na namin yan. So, praise the Lord. Pag labas ng hospital, diretso sa airport, nakasakay po sila ng eroplano. But then again, sa eroplano, naka-ready na rin po yung hospital dito sa Winnipeg kasi in-inform na po yung eroplano na he have difficulty on breathing again. Kaya ngayon, nasa hospital pa rin si Kuya Van Magkawas. At siya po laman ng aking prayer at laman ng prayer ng mga kapatiran. Ang tanong, may power ba si Pastor Ruel to pray for him? I don't have any. But I will persistently pray for him. And I will not stop until God answers my prayer. Hinihiling ko sa Diyos ang kagalingan, subalit siya lang ang may hawak ng tugon. Kung hindi kagalingan, tatanggapin kong maluwag sa loob ko dahil ako'y naniniwala kung anong kalooban ng Diyos. Iyon ang mas mabuti para sa kapatid kong ito. This doesn't mean that you need to shout when you pray, or that you have to weep or moan or to stand or sit. Fervent prayer is simply prayer offered in earnest petition to God. It is not the words that matter or the length of the prayer or the tone of your voice or whether you stand or kneel or sit. What matters is that you really mean it when you pray. Amen? So, it sometimes takes a crisis to teach us that God is not impressed by long words, many words or fancy words or loud words. What matters is that our hearts is focused on Him. Fervent prayers move God to action because they come from persistent faith in the face of desperate circumstances. Amen? Pumunta na po tayo sa panghuli. Number 7. We pray because He's God and we are not. This, of course, is the first rule of spiritual life. All prayer is based on this simple truth. There is a God who runs the universe, and He is the one running it. We don't. We pray because He is in charge, and we are not. Amen? And here's a crucial point and a crucial insight. When we do not pray, take note, no? If we do not pray, it's because we've forgotten who's God and who's not. Tandaan mo, kapatid, a lack of prayer means we're still trying to run the show. And it is a sign that we've decided we can handle things on our own. Kapag hindi ka nagdadasal, isa lang ibig sabihin, pinapalagay mo na kaya mo ang labanan. Ipinapalagay mo na kaya mo ang circumstances. Ipinapalagay mo na ikaw ang may control. Pero kung ikaw, kapatid, ay tao ng panalangin, and you are always in the spirit of prayer, you believe that God is the one who is in charge. And you are not. We pray because He is God, and we are not. And that brings us back to the original question. If God is sovereign, why pray? The answer, because He commanded us to. Prayer changes things.
I believe that's true. And the very first thing that prayer changes is me. You or us. Amen? It teaches you and me to depend completely on our Heavenly Father, and it reminds us that He is God and we are not. Mga minamahal na mga kapatid, our greatest problem is not with God's sovereignty, but with our sinful unbelief. The Bible says you have not because you ask not. But Jesus Himself invited us to ask God for anything that we need. Our part is to pray fervently, sincerely, and honestly. Bring our deepest concern to the Lord. And God's part is to listen to our prayers and to graciously answer them in His own time, in His own way, according to His own will. Amen? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.